Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa liksikin at pag-usapan natin ngayon ng pangalawang Tesalonica 1. Natutunan natin sa Colossus 3 na patayin na natin ang lahat ng mga makamundo nating pagnanasa at ituon ng ating kaisipan sa makalangit na mga bagay. Ang sumulat ng pangalawang Tesalonica ay si Pablo at posibleng kasama niyang manunulat si Silas at Timoteo. Ang aklat ng pangalawang Tesalonica ay maaaring naisulat sa pagitan ng 51 at 52 sa taon ng Diyos. Ang layunin ni Pablo sa pagsulat ng pangalawang Tesalonica ay dahil may mga maling pagkaunawa ang iglesia sa Tesalonica tungkol sa araw ng Panginoon. Inakala nila na dumating na iyon, kaya tumigil na ang iba sa kanilang paglilingkod. Sinulatan sila ni Pablo upang bigyang linaw ang isyong ito at upang bigyan sila ng kaaliwan. Binati ni Pablo ang iglesia sa Tesalonica at pinalakas ang kanilang loob. Pinuri niya sila dahil sa kanyang nalaman ang kanilang ginawa para sa Panginoon at ipinanalangin niya sila. Ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang magaganap sa araw ng Panginoon. Pagkatapos, pinalakas niya ang kanilang loob na tumayong matibay sa kanilang pananampalataya at tinuruan nila sila na mamuhay na ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sabi sa ikalawang Tesalonica 1, versikulo 6 hanggang 7. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na papahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaluin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Malapit na ang muling pagbabalik ng ating Diyos, at ito'y hindi natin malalaman. Paparito siya na parang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan darating. Alam natin na kapahamakan ng naghihintay sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Sila'y paparusahan at papahirapan ng Diyos. Ngunit aaluin ng Diyos ang lahat ng mga taong nagtitiis alang-alang sa Kanya, dahil makakasama nila ang Diyos sa Kanyang kaharian. Binigyan na tayo ng babala ng Diyos. Alam na natin na mangyayari sa mga huling araw. Kaya kung madatnan tayo ng Diyos na hindi handa at hindi tapat sa Kanyang pagbabalik, tayo na din ang dapat sisihin sa ating kapahamakan. Hindi nagkulang ang Diyos sa paalala at pagbabala sa atin na mamuhay tayo na maayos at magbalik loob sa Kanya. Kakilakilabot ang sasapitin ng mundo at ang mga taong namumuhay na makamundo. Dahil katulad ng mundo, sila'y wawasakin ng Diyos. Sila'y parang mga ipa na titipunin at susunugin sa naglalagablab na apoy. Sa lahat ng mga taong nagpapatuloy sa pananampalataya, magpakatatag kayo at maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi masasayang ang lahat ng ating pagpapagal dahil tatamuhin natin ng walang hanggang pag-ibig at makakapiling natin siya habang buhay sa langit. Sa lahat na makakarinig at makakapanood ng programang ito,
Hindi pa huli ang lahat. Ito na ang araw ng kaligtasan. Magbalik loob kayo sa Diyos. Tanggapin ninyo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya ay makakaiwas kayo sa kapahamakan at makakasalo sa walang hanggang kasiyahan kapiling ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang kaharian sa langit. Samahan niyo ako sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.